Welcome to Donmar TV News Channel. Ang hindi ko maintindihan, etong mga senador na to gumawa ng chismis kesyo nagbabayad daw ang administrasyon ng troll. O, tingnan nyo, papakita ko sa inyo kung paano nila tinwist ha. O. Tapos, naglabas si Lacson, bilang hihirit si Ontiveros. Kung totoo ang mga state-funded trolls, malaking kahihiyan at katiwalian ito sa... Isipin mo ha, chismis na nga, sinakyan mo pa. Meron pa siyang kung totoo. Bakit hindi mo muna inalam kung totoo bago ka nagkomento? Kung sabihin ko kaya sa'yo, kung totoo yung PhilHealth issue mo, ha? Kung totoo yung PhilHealth issue mo, malaking katiwalian yan at malaking katarantaduhan yan sa bayan natin. Oh, kung totoo, gusto mo ganunin ka ng taong bayan at sabihin, kung totoo yung ginawa mo sa PhilHealth noon, ang laking katiwalian yan. Gusto mong gawin namin ganon? Magagalit ka, di ba? Bakit? Sasabihin mo it's just a hearsay o kaya chismis. Tapos sasabihin mo ngayon, kung totoo ang troll. Kaya sabi ko nga sa inyo ako tuwang-tuwa. Sa totoo lang, tuwang-tuwa ako tuwing binibring up nila itong troll issue. Alam nyo kung bakit? Kasi dito lalong mag-iinit ang ulo ng mga Duterte supporter. Troll pala kami ha? O sige, maglalabas kami ng sarili namin pera para ikampanya. Tingnan nyo, papakita ko sa inyo kung paano nila dinefine ang troll. Okay? Kasi sabi ko di ba, ang propaganda is half truth. O actually, mga 10 to 30% lang yung truth, tas dadagdagan nila para magmukha ng totoo. Okay? Ito, papakita ko sa inyo paano nila dinagdagan. John Fertevilla, salamat po. Sinita naman ng Commission on Audit ang pag-hire ng PCOO ng halos 400 contract of service personnel noong nakaraang taon. Ang gasto sa kanilang pasweldo, mahigit 70 million pesos. Wait. Tanungin ko kayo, ang issue nila dito, troll. Okay? Tapos, ikinonect nila ngayon yung pag-question di umano ng COA na sinasabi nila bakit nag-hire ang PCO ng 400. 400 lang ha? 400 na contractual. Okay? Tapos, eto, kasunod. Pakinggan ninyo yung pagkakatwist nila. Tingnan nyo. Gusto tuloy pa imbestigahan ng ilang senador kung may connect ba yan sa sinasabing troll farms na pinatatakbo gamit ang pera ng bayan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Hindi may tatangging ang COVID-19 ang pinakamalaking hamong hinarap nating mga Pinoy at ng buong mundo. At sa panahong pinakakailangan ng pondo para umalalay sa mga Pilipino, lumalabas na gumastos ang gobyerno ng higit 70.6 million pesos para sa pagkuha at pagpapasweldo sa 375 Contract of Service o COS personnel noong nakaraang taon. Sa 2020 report ng Commission on Audit sa PCOO, nakasaad na hindi maipaliwanag kung bakit kailangang mag-hire ng ahensya ng ganito karaming tauhan. Katunayan, nahigitan na nito ang bilang ng mga regular na empleyado sa ahensya. Ito. Una, masama po ba ang may contractual of service? Una-una, hindi. Bakit? Kasama yan eh. Kasama naman sa mandate yan. Excuse me po, hindi lang ng PCOO, hindi lang ng isang ahensya, napakaraming ahensya ng gobyerno ang may contract of service. Okay? Tapos sasabihin pa dito, nahigitan na daw yung regular employee. Excuse me po, masama po ba yun? Hindi. Alam nyo kung bakit? Bakit hindi masama? Actually, mas mabuti pa nga yun. Bakit? Ang contract of service, walang bonus yan, walang overtime yan, walang benefits yan. Why yan? Contract of service nga lang sila eh. Anytime pwede mong tanggalin kung hindi mo gusto. Diba? Kasi nga, ibig sabihin, yung eksakto lang doon sa contract mo. Kunwari, ang contract mo 6 months, hindi ka nag-perform na maayos, hindi ka na marirenew. So, isipin nyo to hindi na, legal po yan. Hindi masama yan, tama yan, at it will benefit more ang government dahil dyan. Mababawasan ng gastos. Okay? Pero ang dating dito, dahil nakakabit sa troll, mukhang masamang tingnan. Nagets ninyo?
tama, pero pinapalabas na mali sa pananaw ng tao. Ganon sila kagago. Sorry pero totoo po talaga. Ganon kagago yung packaging, yung propaganda. Na hindi, laki ng ginastos. Sandali. Kailangan mag-function ng PCOO eh. They need people. Ang problema nga, limited sila. Kasi remember, pag ikaw nag-hire, ang daming kailangan yan. Tapos yung mga hinire mo, depende pa yan kung plantilla yan. So hindi mo pa pwedeng sibakin yan. Alam nyo ba napakahirap kung bakit plantilla? Ang plantilla, hindi mo yan pwedeng sibakin basta-basta kasi nga plantilla yan. Ibig sabihin, kaya yung mga yan yung minsan nagpapatagal ng trabaho sa loob ng gobyerno. Alam nyo kung bakit? Wala silang pakialam sa sa mga appointee, sa mga sekretary. Kasi para matanggal sila, it will take time. Kailangan mo pa ng, hindi naman sa kasuhan, pero dapat talagang may meron kang rason para tanggalin sila or else ikaw ang pwedeng kasuhan. Sasabihin pa nila, pinupolitika kami. Pero pag contractual, pag hindi sumunod, pag hindi maayos, sibak, tapos, hindi na i-renew. Fernan Flores, maraming salamat. Diba? Kaya nga ang sabi nila, dapat ang asawa contractual lang eh. Biro lang ha. Bibiro lang po ako. At saka mga jowa dapat contract lang eh. Renew lang ng renew. Para pag hindi na nag-perform ng maayos, pag luko-luko na, pag umuwi na ng late, pag nambababae na, o kaya naman yung babae, dati ang ganda-ganda ng bihis. Tapos ngayon amoy sibuyas na, amoy bawang na, hindi mo na i-renew. Diba kaysa dumaan sa annulment, dadaan pa sa divorce. Expired na lang, ganun. 6 months na, expired ka na. Magre-renew ba tayo ng pagmamahal natin sa isa't isa? Diba? Siguro, pupusta ko sa inyo kung legal ang contractual ng pag-aasawa, ang dami na sigurong ganyan, no? Bakit? Kasi, isipin mo, di ba? Kasi sa totoo lang, di ba kaya nga pinagpipilitan ng iba yung divorce bakit? Ang hirap nilang ihiwalayin yung asawa nila eh. Naloko sila. Ganyan din, lalo na sa hindi ko in-encourage siya na, sinasabi ko lang po. Ganyan din po sa gobyerno. Legal po yan. Walang masama dyan. Pero ikinokolekt lang nila sa troll. Panoorin man natin. Ilan sa mga trabaho nila ayon sa COA ay videographer, graphic artist, production... Anong gusto niyong trabaho nila? Waiter! Pera naman kayo. Engineer! Nagigets niyo kung paano ang kasi ginagawa nila, kinoconnect nila ngayon to sa troll. Ang mga troll, sila yung mga nagko-computer, nagso-social media, sila yung mga humihirit, kumo-comment. O kaya medyo related, videographic artist, production specialist, writer, information officer. Anong gusto ninyong contractual ng PCOO? Ano ba trabaho ng PCOO? Presidential, communication, di ba? They communicate the project of the president, yung mga policy ni Pangulong Duterte. Yan ang trabaho nila eh. Alam naman kumuha sila ng engineer, kukuha sila ng sabungero, di ba? O kukuha sila ng kung ano-anong trabaho. Di ba? Siyempre ang kukunin nila videographer, graphic artist, specialist, writer, transcriber, information officer, social media specialist, at multimedia artist. Lumalabas ding walang written policy o guidelines ang ahensya sa pagkuha ng mga COS workers. Sabi pa ng COA, nagresulta ito sa pagkasaid ng pondo ng pamahalaan na pwede sanang nagamit sa iba pang programa. Kaya sa isinusulong na pagdinig ng Senado tungkol sa alegasyon ng government-funded troll farms ng isang manong undersecretary, kabilang ang hiring ng COS workers sa mga gustong busisiin ni Senator Panfilo Lacson. Sa isang pahayag naman, sinabi ng PCOO na naisumite na nito sa COA ang kanilang paliwanag sa pagkuha ng COS personnel. Kabilang daw dyan ang kakulangan sa plantilla positions. Mas kailangan din daw ngayong pandemya ang pamamahagi ng impormasyon, kaya kinailangan ng dagdag na tao. Sa panayam sa... Ayan yung sabi ko nga, ano bang gusto nilang mangyari, di ba? Ito, dati, maraming nagagalit kay naalala nyo nun, marami mga vlogger na bumabanat kay Sec Martin kasi hindi nabigyan ng pwesto.
Di ba? Ang dami kayo nagagalit kay Sec Martin noon ng mga vlogger. Dahil hindi sila nabigyan ng pwesto ni Sec Martin. Yung mga nag-a-apply na assistant secretary doon, na galit kasi si Mocha nabigyan ng assistant secretary. Totoo naman, number 1 si Mocha nun sa social media, di ba? Galit na galit sila kay Mocha nun. Oh, dahil bakit daw si Mocha ganyan-ganyan, may mas magaling na nun number 1 na iba. Yung tali-talinuhan. Oh, ba't di daw siya nabigyan? Kaya pinaggalit na galit sila kay Sec Martin nun. Ay, bakit to si Sec Martin ganyan ang ginagawa? Bakit yan to si Sec Martin? Oh. Tapos, kasi ang sabi pa nga nila, dapat nag-hire siya ng mga communicator, ganyan-ganyan. At hindi puro Tory ang pinapatayo. Oh, ano ginawa ni Sec Martin? Nagpatayo siya ng mga magagandang lugar. Halimbawa, dyan sa Mindanao, may Mindanao Hub, di ba? Nagpatayo siya ng tinaasan ng transmission. Pinaganda ang RTBM, pinaganda ang PTV4, pinaganda ang Radyo Pilipinas. Then, after nun, nag-hire na sila ng mga communication, graphic artists. Ito na nga yun. Anong masama doon? Nagigets yung ibig ko sabihin, anong masama doon sa ginawa ni Sec Martin na nag-hire na siya ng mga tao pagkatapos napa-expand yung PCOO? Naintindihan ninyo? In-expand eh. Oh, may pic po ako with Miss Mocha. Ay, Madam Carla. Grabe ito si Carla. Carla, alagaan mo lang yung pusa natin, ha? Yung pusa dyan, alagaan mo lang yan. Hindi, totoo naman, di ba? Oh. Yan naman po talaga ang totoong, ayan, sabi nga ni Ninyong Barsaga, mga ninong at ninang ni Jober, Lady Robedo, Crisa Kamay, ikaw talaga, pag nagbabanggit ka, na ano ako? Baka mamaya masama ako sa'yo, ha? Isi-isi ka din kasi nyo. Huwag ka masyadong alam mo naman yung mga yorme-yorme natin ngayon. Oh, hindi. Wala akong kinalaman si Yorme doon, ha? Di umano. Anyway, yun naman talaga ang totoo. So, ayan, after in-expand ni Secretary Martin yung mga lugar, yung mga buildings, ano na ginawa niya? Ayan na, nag-hire na siya ng mga tao. Hindi nyo ba napapansin? Sobrang improving ng PNA. Sobrang improving ng PIA. Oh, mula nung nawala yung galit na galit kay Mocha, inggit na inggit kay Mocha, yung lalaki. Anong pangalan ng lalaki na yun? O basta yung director ng PIA nung nainggit na inggit kay Mocha na gustong patalsikin si Mocha. Sabay sorry nung nagkita sila. Totoo. Naalala niyo yun? Kinwento ko pa nga yun. Talagang ito, namuno siya ng hukbalap sa PCOO. Pinapirmahan niya sa lahat ng mga assistant secretary inggit kay Mocha doon. Mag-resign na si Mocha, mag-resign si Mocha. Nauna pa siya. Loob-loob ko, nauna siya. Hindi nyo hindi nyo nauna pa siya tapos nakasuhan siya. Bakit? Pondo pala ng PCO yung ginagamit niya pag uwi sa probinsya. Di umano. Hindi ko naman pinangalanan kung sino. Bahala na kayo. Pondo, di umano ng PCOO daw. Yan yung kaso niya. Di umano. Bahala na kayo. Di ba? Pero ngayon, dahil napalitan na yung director niya, naku, napakagaling ng director niya. Ngayon, yung bago, hangang-hanga ako dyan. Si Yusek Mon Kualoping. Grabe, ang galing-galing ni Mon Kualoping. Talagang panalo, as in, panalo po yan si Mon Kualoping pagdating sa information. At saka hindi siya tamad. Umiikot siya. Ay, sisipin na naman, diba? Tama na, gastos na. Yung pera ng bayan. Ano gusto mo? Ang PIA ho, iba-ibang lugar yan. Ito kasi ang problema, totoo lang, ito ang problema sa ilang mga, katulad nito. Sinasabi nila, ang dami daw, 400. Sandali ho, alam nyo ho ba na ang PCOO ay hindi naka-assign lang sa Metro Manila o di kaya sa NCR? Yan kasi yung ginagawa nila noon eh. Ang focus lang ng information NCR. Nakalimutan nila na ang Pangulo natin ngayon, ang Pangulo natin ngayon na hindi Pangulo ng NCR lang. Ang Pangulo natin ngayon ay Pangulo pati ng Mindanao, ng Visayas, hanggang doon sa kataas-taasang Luzon. Di ba? Kaya ang daming mga direktor doon, ang daming mga tauhan na nagpapakalat ng information.
Bigyan ko kayo ng halimbawa para sa alam ninyo. Alam nyo, alam ko ito. Naging problema yung vaccine issue. Alam nyo ba yung vaccine issue na ang dami, ang baba, 20% nagsimula ang gusto magpabakuna. Tapos eventually tumaas na. Oh.